mga kapatid, no? Hindi sila dapat magseselos. Oh, mayroong baby. Sasabihin ng bata na nakakatanda, hindi napapansin. Hindi po. Pagka meron tayong mga bagong kaanib, bagong dating, galing sa ibang iglesia rin, dumadalaw sa atin, dapat maramdaman yung tinatawag nilang pagiging isang pamilya. Okay? So, una, ang iglesia ay isang katawan. Tandaan ninyo, kung ang iglesia ay isang katawan at si Kristo ang ulo, mahal ni Kristo ang kanyang katawan. Binili niya ng kanyang dugo. Ipinagmamalasakit niya, ipagtatanggol niya. Amen? Amen. Sa kanyang muling pagbabalik, ito ang kanyang ililigtas. Pangalawa, ang iglesia ay inihalintulad sa isang sambahayan. We are brothers and sisters. Kung ano yung sakit ng kalingkingan, yun ang sakit ng buong katawan. Dapat nagkakaisa tayo. Pangatlo, mga kapatid, ano pa ang sabi pala dito ng Biblia? Ang Espiritu mismo sa Roma 8:16, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga ano? Anak ng Diyos. Kabilang tayo sa sambahayan, ang Diyos ang Ama, tayo ang kanyang mga anak. Meron tayong iisang Ama, tayo ang mga anak, magkakapatid tayo. Ngayon, kung tayo po yung mga anak, meron po bang mana tayo? Tingnan natin. Siyempre, kung tayo po yung mga anak, dapat meron tayong mana. Ang sabi po sa Roma 8:17, Mr. Geraldine, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin, ang mga tagapagmana ng Diyos at ang mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo'y luwalhatiin ng mga kasama niya. Okay, ang ganda, di ba? Tagapagmana pala tayo, Brother Carlito. Kung ano yung sa Diyos, kung ano yung kay Kristo, sa atin din. Oh, di ba? Kapag ka ikaw ay napabilang sa isang pamilya ng mayayaman, halimbawa, ikaw ay inadopt, at ikaw ay naging isang legal child nila. Pagka magbibigay na ng pamana yung tatay o nanay, kasama ka. Amen? Kasama ka. Ganon din tayo, mga kapatid. Kapag ka tayo ay naging kaanib ng tunay na iglesia, tayo naging anak ng Diyos, ang sabi ng Biblia, tagapagmana rin tayo kasama ni Kristo. Di ba napakaganda, mga kapatid? Kaya mayaman tayo. Oh, mayaman tayo. Kaya hindi tayo dapat malungkot. Kung halimbawa tayo nagkukulang, nandyan ang Ama. Isang text lang. Isang tawag lang. Oh, Lord, ito po ang problema ko. Di ba? Gagamit siya ng paraan. Okay. Ang iglesia ay isang katawan, ang iglesia ay isang sambahayan, ang iglesia ay isa ring ano? Hospital. Bahala na kayo kung anong tatawag niyong klase ng hospital. Pwedeng ONA, pwedeng FMC, pwedeng Deyang, pwedeng Garcia. At ano po mga klaseng hospital. Para saan ba yung hospital? May sakit. Para sa may sakit. Para mapanumbalik yung ating kalusugan. Para alagaan nila tayo at ma-maintain yung ating kalusugan. Di ba? Bakit tinawag na ang iglesia ay isa ring hospital? Isang katawan, isang sambahayan, at isang ospital. Ano po ang sabi ni Apostol San Pablo sa Efeso 4:12 at 13? Ang sabi dyan, upang ihanda ang mga banal. Yung mga nasa loob ng iglesia, yung tinatawag nilang mga banal. Inihahanda pala tayo, mga kapatid, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Hanggang makarating tayong lahat, saan? Sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat na ganap na kapuspusan ni Kristo. Ibig sabihin, mula nung tayo sumampalataya, siyempre hindi naman kaagad-agad tayo ay talagang nakapagtatagumpay na sa ating mga kahinaan, di ba? So habang tayo po ay nagiging kaanib ng iglesia, parang nagaya sa loob ng ospital, tayo po ay pinagagaling. Umiinom tayo ng mga gamot, ng mga vitamin, nandiyan ang mga doktor upang mapanatili at manumbalik ang ating dating sigla hanggang sa tayo po ay lubusang gumaling. Ang isang tao na dating nahirati sa kasalanan, sanay ka kayong pamang kasalang, dati kang mabisyo, dating hindi maganda ugali mo,
Pero ngayong ikaw ay binago ng Panginoon, dadaling ka sa iglesia, unti-unti pagagalingin ka. Kaya dapat panay tayo kung dumadalo sa mga pagsamba. Sumasama sa mga fellowship, sa mga pagtitipon at pag-aaral. Sa pamamagitan nito, ito'y nagsisilbing mga gamot upang sa ganoon tayo ay mapanumbalik, kagaya ng sinabi dito, hanggang sa maging taong may sapat na gulang hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Yun po ang ating goal o target, yung maging kaugali natin si Kristo, unti-unti. Kaya yung pong ating pag-aaral sa Biblia, ginagamitan natin ng pag-aaral ng banal na kasulatan. Nagdadala tayo ng Bible sa church. Di ba? Kaya, yan po ang purpose. Ngayon, isang punto na gusto ko pong i-share sa inyo, sa loob po ba ng hospital, lahat matino yung mga tao doon? Ibig sabihin yung magaling na sila kagad? Hindi naman, no? Hindi. Merong pumapasok doon na kung minsan merong cancer, kung minsan gumaling na, pero bumabalik na naman, di ba? Alam nyo, sa loob ng iglesia, huwag kayong mabibigla, mga kapatid. Sa loob ng iglesia, hindi po mga perpekto ang mga tao. Sabihin ko sa inyo. Meron din kayong makikita na pilay. Hospital ang simbahan eh. Huwag tayong mag-e-expect na lahat ng makikita natin doon matitino. Huwag kayong mag-e-expect, mga kapatid, na lahat ng makikita natin doon perpekto na. Makikita mo sa labas, bravo, maya-maya nagsisigarilyo. Maya-maya nanginginom. Maya-maya nagmumura. Maya-maya nasa bahay, di ba? Pasalamat tayo, nagpupunta siya sa hospital. Gusto niyang gumaling. Siguro ang magandang tingnan na lang natin yung sarili natin. At tumingin tayo kay Kristo. Habang tayo papasok sa loob ng iglesia, kasama nating may sakit ang nandoon. Gusto rin nilang gumaling. Alam niyo, walang taong perpekto. Ang Kristo lang ang perfect. Si Kristo ang siyang gumagawa ng paraan para tayo maging ganap. Kaya kailangan natin ng doktor. Walang iba kundi si Yesu Kristo. Ang kanyang ospital ay ang kanyang iglesia. So, okay po? Parang kagaya lang po ng daong ni Noe. Yung pong mga hayop doon, di ba magugulo? Maiingay. Merong mabantot. Merong mapanghi. Sa loob ng iglesia, kung minsan pagpasok mo doon, magtataka ka, bakit si sister ganyan ang ugali? Bakit si sister? Kala ko pa ganyan dapat ang isuot. Bakit dahil pa niya yung nasa labas? Di ba? Bakit hindi namamansin si sister o si brother? Bakit masyado atang parang hindi man ako kinamayan? Nung kumamay sa akin, parang nandidiri. Mga kapatid, natural yan. Dahil lang mga taong nagiging kaanim ng iglesia, iba-iba ang pinanggalingang background. Iba-ibang pamilya po yan. Nagsumasanib sila sa isang iglesia para Para gumaling. Okay? So, tatlong bagay po ang ating pinag-aralan. Ang iglesia ay kagaya ng isang katawan. Ang iglesia ay kagaya ng isang sambahayan, family. Ang iglesia ay kagaya ng isang ospital. Nagpapagaling, mga kapatid. Ngayon, ang tanong, ano ngayon? Kung ang iglesia ay kagaya ng isang katawan, sambahayan, at isang ospital. Bakit kailangan kong maging kaanim ng iglesia? Hindi ba po pwedeng pagkatapos kong malaman ng katotohanan ay huwag na lang akong maging kaanim? Hindi pwede. Kanina, pinag-aralan nating maiksi yung tungkol doon sa ang iglesia, ang ililigtas ni Kristo, di ba? So, dapat maging kaanib talaga tayo. Ano po ang sabi? Dito sa Gawa 2:41 at 47. Alam niyo ang Panginoon ang naglalagay ng mga naliligtas sa iglesia. Ganito po iyon, mga kapatid. Ang lahat ng mga nababautismuhan, kagaya nung unang panahon, hindi sila pinabayaan na pagkatapos nilang mabautismuhan ay kakalat-kalat na lang kahit saan. Ibig sabihin, tinitipon sila ng Panginoon sa isang katawan o iglesia. Ganito po ang sinasabi sa aklat po ng Gawa. Ang sabi diyan, kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita, tingnan nyo, dapat tatanggap ka muna ng salita. Paano ka tatanggap ng salita? Kailan makikinig ka muna sa aral? Ay binautismuhan. So, sino po ang mababautismuhan?
dapat yung tumanggap ng aral, yung mga inaralan.